12 ng gabi nang tumunog ang cellphone ni Rosa. Kahit pagod mula sa trabaho, napabalik ko siya nang makita ang pangalan sa screen. Mama, matagal na niyang hindi nakakausap ang ina. Huli silang nag-usap 2 buwan na ang nakalipas bago ito umuwi ng probinsya. Hello ma, bulong niya, tinatamad at inaantok pa. Walang sagot. Narinig lang niya ang mahina at malamig na paghinga sa kabilang linya. Ma, inulit niya. Medyo nag-aalalang bumangon. Maya-maya isang boses ang humagpo sa kanyang pandinig. Anak, uuwi na ako. Napakurap si Rosa. Ha? Anong uwi mo? Saan ka na ba? Pero biglang naputol ang tawag. Kinilabutan siya. Nagtataka. Tinawagan niya pabalik ang numero. Pero isang automated message lang ang narinig niya. The number you have dialed is not yet assigned. Kinabukasan, habang papasok sa trabaho, natanggap niya ang tawag ng tiyahin niyang si Tita Lucia. Rosa anak, may sasabihin ako sa iyo. Mahina at garalgal ang boses nito. Napakanot na siya. Tita, ano pong nangyari? Si mama mo, pumalabog ang dibdib ni Rosa. Si mama mo, wala na anak. Pumanaw siya kagabi, ang 11:11 ng gabi. Nalaglag ang cellphone niya, 11:11. Pero paano? Tumawag si mama sa akin ng 12:12. Napalihog siya sa gilid ng daan, nanginginig. Hindi niya maintindihan. Imposible, hindi pwede. Paano siya tatawag kung patay na siya? Makalipas ang isang araw, lumuwa si Rosa pauwi sa kanilang probinsya. Sa pagpasok niya sa bahay, umungad sa kanya ang kabaong ng ina niya. Mahaba ang puting tela na nakapalibid sa ito. Maraming kandila sa paligid at naroon ang ilang kaanak na tahimik na nagluluksa. Nanginginig ang mga tuhod niya habang lumalapit dito. Dahan-dahan niyang pinagmasdan ang bangkay ng mama niya. Maputla ang mukha nito, parang mahimbing na natutulog. Pero ang ikinagulat niya, nakasuot ang mama niya ng parehong damit na suot niya nang makita niya ito sa panaginip niya 1 linggo bago siya namatay. Puting duster, may bahid ng tuyong dugo sa kwelyo. Napalunok si Rosa. Biglang nagsalita si Tita Lucia sa tabi niya. Alam mo ba kung paano siya namatay? Umiling siya. Takot nang hindi niya alam kung gusto niyang marinig ang sagot. Tinaningan na siya ng doktor. May sakit siya sa puso pero bumuntong hininga ito. Pero hindi doon namatay ang mama mo. Napatingin si Rosa sa kanya. Umangon siya sa kama niya ng gabing iyon. Sabi ng tiyuhin mo. Nakita niya si ate na parang may kinakausap sa kwarto niya. Tapos bigla siyang tumakbo palabas ng bahay para bang may tinatakasan. Hindi na siya umabot sa kabilang kanto. Natagpuan lang siyang wala ng buhay. Nakadilat ang mga mata at nakangiti. Parang biglang lumamig ang paligid ni Rosa. Bakit siya tatakbo palabas? May kinatatakutan ba siya? At higit sa lahat, sino ang kausap niya sa kwarto bago siya namatay? Kinagabihan hindi mapakali si Rosa. Sa loob ng bahay, tahimik ang lahat. May ilan pang bisitang nagbabantay sa langit, pero hindi maalis ang bigat sa dibdib niya. 12 na ng gabi, nakaupo siya sa gilid ng kabaong nang mapansin niyang parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Hindi na niya ito pinansin, pero maya-maya parang may narinig siyang mahinang isang pamilyar na tinig. Anak, mabilis siyang napatingin sa kabaong. Wala. Sinipat niya ang paligid. Walang ibang nagsasalita maliban sa mahinang bulungan ng mga kaanak niya. Tumayo siya at lumabas para magpahangin. Ngunit bago pa siya makalayo, anak, uuwi na ako. Malamig, malinaw, mula mismo sa loob ng bahay. Nanginginig na lumingon si Rosa at doon niya nakita ang silweta ng mama niya nakatayo sa dulo ng madilim na pasilyo. Nakatitig sa kanya. Nakangiti, at doon niya napansin, walang anino ang mama niya. Mula ng araw na iyon, sunod-sunod ang mga kaibang pangyayari sa bahay. May mga kandilang biglang namamatay ng walang hangin. May naririnig silang mahihinang yabag sa sahig kahit wala namang naglalakad. At si Rosa, madalas niyang maramdaman na may nakatitig sa kanya sa tuwing natutulog siya. Hanggang sa isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog sa kwarto, may naramdaman siyang malamig na hangin sa tabi niya. Dahan-dahan siyang dumilat at nakita niya ang mukha ng mama niya.
Ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Anak, bakit mo ako iniwan? Napaatras siya, halos mahulog sa kama. Pero bago siya makasigaw, bumukas ang pinto at pumasok si Tita Lucia. Rosa, bakit ka nagsisisigaw? Napasa po si Rosa sa dibdib niya. Wala na si Mama. Panaginip lang ba? Guni-guni lang ba niya? Pero sa gilid ng kama niya, may bakas ng basang paa. Makaraan ng ilang linggo, napag-alaman nila mula sa kapitbahay na may kakaibang nangyari bago pumanaw ang ina niya. Ayon sa isang matandang saksi, may nakita siyang anino ng isang matangkad na lalaki sa loob ng bahay ng mama niya noong gabing iyon. Pero ang nakakapagtaka, wala namang ibang tao sa bahay maliban sa ina niya, at ang mas nakakakilabot, ang posisyon ng bangkay ng mama niya nang matagpuan sa kalsada. Parang may humatak sa kanya palabas. Simula noon, iniwasan na ng pamilya ni Rosa ang bahay. Hindi na nila ito binabalikan. Lumipas ang isang taon mula nang huling umuwi si Rosa sa kanilang probinsya. Iniwasan na niya ang at ang bahay ng kanyang ina. Pinalak na rin niyang ipagbili ito, ngunit tila may pumipigil. Lagi siyang nagkakaroon ng panaginip. Isang panaginip kung saan nakatayo siya sa harap ng lumang bahay nila, pinagmamasdan ang madilim na bintana ng kwarto ng mama niya. At sa panaginip niyang iyon, palagi siyang tinatawag ng isang malamig na tinig. Anak, uuwi na ako. Isang gabi habang nasa Maynila si Rosa, muling tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya, nanlaki ang mata niya. Mama calling. Malamig na pawis ang bumalot sa kanya. Nanginginig ang daliri niya habang dahan-dahang pinindot ang sagot. Hello, tahimik, pero may mahina siyang naririnig. Isang tunog. Tik, tik, tik. Tunog ng patak ng tubig. Tapos isang mahinang bulong ang pumuno sa kanyang pandinig. Anak, umuwi ka na. Nabitawan niya ang cellphone. Nanginginig ang kamay niya habang pinagmamasdan ng screen. Hindi siya maaaring magkamali. Patay na si Mama. Sino ang tumatawag? Kinabukasan kahit takot, napagdesisyon niyang bumalik sa probinsya. Pakiramdam niya may kung anong humihila sa kanya pabalik doon. Isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Pagdating niya, sumalubong sa kanya si Tita Lucia. Rosa, bakit ka bumalik? Takot na tanong nito. Napatingin siya sa lumang bahay nila. Doon pa rin ito. Madilim, tahimik, ngunit parang may nakatitig sa kanila mula sa bintana. Tita, may tumawag sa akin, si Mama. Napatakip ng bibig si Tita Lucia. Anak, isang buwan nang may kakaibang nangyayari dyan. Minsan may nakakarinig ng mga yabag sa loob. Minsan may sumisilip sa bintana. Pero alam mo kung ano ang pinaka nakakatakot? Napalunok si Rosa. May ilang nakakita kay ate. Nakatingin lang sa kanila mula sa bintana ng kwarto niya. Hindi makapaniwala si Rosa. Kinagabihan, nagpasya siyang pumasok sa lumang bahay nila. Kasama niya si Tita Lucia at ilan pang pinsan. Pagpasok nila, naamoy nila ang lumang kahoy at amag. Walang nagbago. Para bang natulog ang bahay ng isang taon. Nilingo ni Rosa ang hagdan. Parang nang nakatayo sa itaas. Pinagbasdan niya ang kwarto ng mama niya. Sarado ito. Ngunit alam niyang may nag-aabang sa kabila ng puno. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay niya sa doorknob. Huminga siya ng malalim. Tapos dahan-dahang pinihit ito. Nagbukas ang pinto. Malamig ang loob ng kwarto. Walang ilaw. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang nakaupo sa kama. Puti ang suot. Mahaba ang buhok at nakatitig sa kanya. Hindi siya nakagalaw. Nanatili ang anino sa kama. Tapos dahan-dahang bumangon ito. Dahan-dahang lumang. Habang papalapit, nagiging malinaw ang mukha niya. Ang mama niya. Pero hindi siya ngumiti. Malalim ang mga mata nito. Maputla ang mukha. Tuyo ang labi. Pumuka ang bibig nito at mula sa loob ay lumabas ang isang mahaba, nangingitim na kamay. Napatras si Rosa, napasigaw, napabalikwas si Tita Lucia at ang kanyang mga pinsan. Pero nang tumingin sila, wala nang inulan. Tahimik ang kwarto. Pero sa ibabaw ng kama, may nakaukit sa lumang kahoy. Uuwi ako, kasama ka. Kinabukasan nagdesisyon si Rosa at ang kanyang pamilya na ipabless ang bahay. Habang ginagawa ito ng pari, naramdaman niya ang bigat ng paligid.
Parang may nakatitig sa kanya mula sa itaas ng hagdan. Hindi na niya ito nalaman. Bago sila umalis, tinapunan niya ng tren ng bahay. Sa isang sandali, parang may nakita siya ng isang babae na nakatayo sa bintana. Maputla, nakaputing bibig at malalim ang tingin. Pero sa isang agad, nawala ito. Sinara na nila ang bahay.